Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kumain na ba kayo? Ako, kakakain ko lang. Purihin ang Panginoon. Pinag-uusapan po natin ang pagkakaroon po ng mga prioridad sa buhay. Sino po sa inyo? Nakakapang-ilang linggo na ba tayo? Pangatlong linggo na to, di ba? Sino sa inyo unti-unti nagkakaroon ng kaayusan sa inyong mga prioridad? Purihin ang Diyos. Okay. Sino sa inyo naguguluhan pa? Feeling nyo December pa. Baka napag-iwanan po kayo. January na po. Okay. So, napag-usapan po natin, ang una sa lahat, kailangan bigyan natin ng prioridad. Ang kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya nga kung tayo ay nag-aalala o mga bagay na kinakabalisa natin, isipin natin lagi, baka naman may mas importante pa dyan. Amen po ba? Okay? At nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung kahalagahan naman ng pag-ibig. Pag-ibig sa ating Panginoon, pag-ibig sa ating kapwa. Na kahit gaano na tayo katagal nag-aaral ng salita ng Diyos, gaano tayo katagal na dumadalo sa pagtitipon, kung medyo yung pag-ibig natin sa Panginoon, talagang nangihina pa rin, abay kailangan natin bigyan ng prioridad dyan. Amen? Kasi ang layunin po talaga ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay yung tayo po ay magkaroon po ng masigit pa at lumalalim pa na pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Ha? Tapos katumbas po niyan ay yung pagmamahal sa kapwa. Lalo pang lumalalim, lalo lumalawak. Yan talaga yung pruweba na natututo ko ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sino ang natututo ng salita ng Diyos? Talaga. Sabi mga sa katabi mo, talaga. Sige. So dapat itong taon na to, makikita natin sa ating mga sarili, bigyan na natin ng oras. Una sa lahat yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Huwag natin unahin yung labada at kung ano ng mga gawaing bahay bago tayo magkaroon ng panahon para usap sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ha? Huwag yung puro biking ng biking. Kailangan unahin muna ang Panginoon. Ha? Bago yung anumang bagay. Sige, praise the Lord. At ito, maganda, may small groups tayo sa taon na ito. So, umpisa na po tayo muli. Kaya I pray na sana lahat po tayo ay makilahok. No? February po ang start ng lahat ng small groups. Hallelujah. Exciting, ha? Ako lang excited dito. Excited ba kayo? Okay, mabuti naman. Okay. So, tayo ay dumako na sa pangatlong prioridad na dapat natin bigyan ng halaga. So, manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, tunay nga na kami ay narito sa mundong ito ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kalwalatian. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa muli namin pag-aaral, hayaan mo, Lord, na lalong lumiwanag pa at lalong tumimo pa sa mga puso namin, Panginoon, yung mga bagay na nais mo na aming bigyan ng importansya at prioridad sa buhay namin. At huwag namin kaligtaan, huwag namin isang tabi, huwag namin hayaan na lumipas na naman ng isang taon na hindi ito nabibigyan ng kahalagahan sa buhay namin. Lord, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na siya magtuturo sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon. Imagine natin na tayo ay kasama sa isang basketball team. Bagamat yung mga babae, hindi makasiguro kayo mahilig sa basketball team. Pero imagine natin isang basketball team, no, na talagang excited na magkaroon ng tinatawag na huddle. Alam niyo ba yung huddle? Yung nagtitipon-tipon sila para pag-usapan kung ano yung play. Nakakita ba kayo? Di ba may timeout sa basketball pag naglalaro yan? Tinatawag yung mga player, no? Sinasabi ng referee, di ba, timeout. Tapos magkikita sila doon sa kanilang lugar, mag-uusap sila, tapos yung coach na paliwanag, di ba? Itong laro natin, ganyan ang gagawin natin, ganito, ganyan. No? As imagine niyo yung basketball team talaga excited na excited. Tapos pagkatapos ng usapan nila, alam mo nang ginagawa ng mga basketball player, di ba? Pagkatapos mag-usap, yung maghahawakan, yung, di ba, gano'n, di ba? Ano magaginagawa nila? No? Di ba? Maghahawakan ng kamay, o anong gagawin nila, di ba? Game, di ba? Tapos imagine niyo pagkatapos nun, balikan lahat sila sa kanilang upuan. Tapos kwentuhan, yung iba, lakad sa likod,
Yung iba naman, punta naman kung saan, siguro, saan sila pupunta, baka meron sila pupunta sa Starbucks, sinom sila ng kape, di ba? Tapos pagkaraan ng ilang minuto, balik na naman sila ulit kasi tumawag na naman yung referee. Tapos balik na naman sila, uusapan na naman sila, excited sila. Okay. So sabi ng coach, ito ang play natin dito, tatakbo ka rito. Yeah, sige po coach, tatakbo ka rin. Game, Tapos balik na naman sila sa upuan nila. Pagkatapos noon, kwentuhan na naman sila. Tapos, kape-kape, konting pichi-pichi, yan, medyo, di ba, fellowship. Pagkaraan ng ilang minuto, tinawag na naman sila ng okay, balikan na naman sila, usap na sila, ito, tarakbo natin, ito gagawin natin, sige, ito gagawin natin, game, Tapos balik na naman sila ngayon, kape-kape na naman sila. Alam niyo, sa totoo lang, parang ganyan ang church, Pag linggo, nagkakasama-sama. Yes! Hallelujah! Praise God! Amen! Pagkatapos ng Sunday, halika na, kape-kape na tayo, fellowship na, okay? Usap-usap na, pasyal-pasyal na. Hanggang sa susunod na linggo, nagkita-kita na naman tayo. Gawin natin, hallelujah! Praise God! Unahin natin ang Panginoon. Amen! Amen! Woo-ha! Tapos balik na naman ulit tayo, kwentuhan na naman tayo, siyempre, laban ng konti, hugas-hugas ng pinggan, sikaso ng mga bata. Tapos susunod na linggo, diba? Praise God! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, unahin natin ang Diyos. Amen! Uha! Tapos balik na naman ulit tayo sa dating gawin. Linggo-linggo. Kaya siguro pag pinanonood tayo ng mga tao, sabihin nila, ang prioridad nila yung kanilang pagtitipon pag linggo. Kasi doon sila pinaka-excited sa lahat Sa totoo niyan, dito sa series na to, kung iniisip namin na mga talakayin, isa sa mga iniisip namin talakayin, itong bagay na to na, kailangan pahalagahan yung pagtitipon tuwing linggo. Kasi yung iba, absent ang absent Di ba? Ngayon sabi mo sa katabi mo, absent. Absent di ba? Konting lang, medyo, di ba, may konting problema lang, may konting piyesta lang, di ba, may konting lang, medyo nilagnat ng konti yung ipis, konting absent na, okay, wala na. So sabi namin, nag-uusap kami sa mga pastoral team. Ito, bigyan natin ng halaga. Service. So habang nagpipray ako, sabi ko, sandali lang, parang mali yata yun. Hindi yun yung prioridad Kaya tayo nag-service para sa ganon tayo ay magkaroon ng kaalaman at kalakasan para sa isang napakahalagang prioridad. At hindi yung matulog o maboring, kung hindi ang kalooban ng Panginoon natin ay tayo ay magkaroon ng kalakasan upang humayo, magpatotoo, ipalaganap, ang Ebanghelyo. Yun ang prioridad Kaya tayo nagkakasama-sama pag linggo para magpaalalahanan, pagpalakasan, para pagpasok na naman muli ng panibagong linggo, ready na naman tayo sa gawain natin. Para ipatupad na natin yung play. Na siyang pinag-uusapan natin pag linggo. Hindi yung tuwing linggo, magkikita tayo. Amen! Hallelujah! Praise God! Praise God! Dapat mahalin natin ang kapwa at unahin natin ang kaharian ng Diyos. Amen ba? Amen! Uha! Pagdating ng Lunes, kalimutan na. Pagdating ng Lunes hanggang susunod na naman na linggo, parang balik na lang tayo sa mga ginagawa natin, kung ano man yung inaasikaso natin, kung ano man yung pinapahalagaan natin. Samantala, ilang milyon pa rin mga tao ang di nakakarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Huwag na natin sabihin yung mga milyon-milyon mga tao, sabihin na lang natin yung mga kakilala natin. Huwag na natin banggitin yung mga tao sa Africa. Sipin na lang natin yung mga kahalubilo mo, yung medyo nakakausap mo, nakaka-enkwentro mo, nakakasalubong mo, nakakausap mo siguro tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay, nakakasalubong mo sa tindahan. Okay, baka kasama pa sa bahay. Yun na lang. Minsan lumilipas ang linggo, wala tayong nagagawang kahit anong bagay na may kinalaman sa ebanghelismo. Hindi naman ibig ko sabihin na kailangan mag-i-ebanghilista tayo.
Di ba? Na para bang nagtatayo tayo ng krusada o naman. Hindi naman. Minsan yung mga simpleng bagay yan na pinaka-epektibo sa lahat eh. Amen po ba? Para sa akin, ang pinaka-epektibong paraan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay yung mga simpleng bagay. Amen. Hindi naman yung parang, alam mo yung mga tao kasi, di ba, alam naman natin may mga couple mooks eh. Nakita ba kayo ng mga couple mooks? Ha? Yung mga tayo sa bus. Tapos tatayong ganyan, di ba? Mga kapatid! Tapos, pagkatapos magsalita, offering. Yung mga ganyan. Pag iisipin mo, di ko kaya yan. Hindi naman ganyan kakapal ang mukha ko, di ba? Ha? O kaya yung mga magagaling magsalita, yung magagaling magpaliwanag. Minsan naiisip natin, ako, di ko kaya. Pero alam nyo ba, ang paraan talaga ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ng kaharian ng Diyos ay sa mga simple lamang na paraan. At totoo niyang bawat isa po sa atin. Maaaring meron tayong magawang mga bagay na simple lang. Halimbawa, pwede mo sabihin sa isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kamusta ka na? Pwede ba kita ipag-pray? Pastor, okay na ba yun? Okay yun. Kaya lang di mo kasi iniisip eh. Amen. Wala sa isip mo ang mag-ipalaganap ang salita ng Diyos at kaharian ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado. Ang nasa isip mo, sana dumating na yung Sunday. Bakit? Para naman makapagpuri na naman ulit kami. Para makapag-amen na naman kami at sabihin na naman namin, uha! Pero mula Lunes hanggang Sabado, hindi mo naiisip na baka naman mayroong maliliit na bagay na pwede kang magawa. Kamanggagawa mo. O sino man tao yung kausap mo na minsan nagsishare lang sa'yo ng mga problema niya. Ano ba naman yung simple na makinig ka at sabihin mo, nako, ang hirap niya, pwede ba kita ipag-pray? Yung mga simpleng bagay na yan. Yan ang nagdadala sa mga tao sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya lang, pag di mo iniisip, hindi mangyayari yun. Mula Lunes hanggang Sabado, wala mangyayaring ganun. Tingnan mo yung mga salesman. Sino siya may kilalang salesman? Ha? Wala. Pakilala ko kayo. Kay sister, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan na ito. Si Chat. Yan, si Chat, di ba? Salesman yan. Saleswoman yan. Sino ba sa'yo nagkaroon ng experience sa sales? Dati na kayo nag-sales. Okay, di ba? Alam mo, mga sales yan, di ba? Pag gising yan, Lunes, di ba? Lunes, di ba? Sino ba mga prospect ko? Gano'n yan, di ba? Tapos habang naglalakad dyan, bumibili ng kape, suka, pag may nakasalubong niya, hi, masubo ka ba ng Pro RG? Di ba? Okay, nasa isip mo yun eh. Amen? Kaya lang ang mga Kristiyano, wala sa isip nila na, baka itong kausap ko, pwede kong ipag-pray. Baka itong taong kausap ko, ay, di ba? Pwede kong kahit maimbita man lang sa church. Pastor, paano pag humindi? Ano kung humindi? Hindi naman nakamamatay yun. Wala pa ako nakita ng taong namatay nung sinabihan siya nung inibita niya, uy, punta kang church. Ayaw. Bigla siya namatay. Wala pa ako nakikitang ganun. Amen? Kaya lang hindi natin ginagawa. So ngayon, ang gusto kong talakayin ngayon sa umagang ito ay yung susi sa evangelismo. Kasi naniniwala ako na merong maliit lang na bagay na kung yun ay mababago, okay, ay talagang sa tingin ko, mababago rin yung prioridad natin. Amen po ba? Ito'y may kinalaman sa pananaw natin sa mga taong hindi pa mananampalataya. Ano ba ang tingin mo sa kanila? Yun eh. Nandun yun eh. Kasi kung anong tingin mo sa kanila, yun ang nagiging dahilan kung bakit magkakaroon ka ng interest na tulungan sila. O kaya parang huwag mo masyadong isipin. Alam mo naman na hindi mananampalataya, pero wala ka masyadong gagawin. Depende yung sa tingin mo sa kanya eh. Amen. Alam naman natin na maraming taong hindi pang mananampalataya. Baka nga iba dyan, sa paligid mo, di ba, nagmumura, di ba, nagkukwento ng mga green jokes, nagtoma ng toma, di ba? Tapos talaga namang, mga halangang bituka. Sino may mga kilalang mga gano'n? Talaga, walang pakialam sa Diyos. Siguro, pag nakakilala ka ng mga ganyan, parang iniisip mo, pupunta kayo sa impyerno. Anong pananaw mo dyan sa mga taong yan? Kaya yan ang pag-uusapan natin. Kasi naniniwala ako, pag nabago yung pananaw mo sa tao, mababago din yung prioridad mo. Amen? Okay.
So, gusto kong tingnan natin ang Lucas 15. Yung sino siya nakabasa ng Lucas 15? Nagagamit yan madalas sa, di ba, pag Freedom Day. Okay? Pero gusto kong tingnan natin ito. Kasi itong Lucas 15, maganda itong usapan dito. Si Jesus ay nakaengkwentro ng mga tao na siya ay binabatikos kasi talagang binibigay niya ng prioridad yung mga taong wala pa sa Panginoon. Eh. Amen? Sa madaling salita, si Jesus, iba siya eh. Dahil yung mga tao nung panahon niya, ang mga inaatupag nila, paano manalangin, sumamba, magbasa ng Biblia, siya hindi. Ang inaatupag ni Kristo, paano siya magkakaroon ng koneksyon sa mga taong wala pa sa kaharian ng Diyos. Yun ang kanyang iniintindi. Kaya nga madalas, nagkakaroon ng kritisismo o siya ay napupulaan ng mga taong reliyoso. Kasi sa tingin nila, si Kristo hindi ganun kabanal. Hindi tulad nila. Kasi yung mga banal na tao, wala silang ginawa kundi manalangin, sumamba sa Diyos, ganyan, pumunta sa templo. Si Kristo, iba. Si Kristo gusto niyang gawin, makipagbarkada sa mga taong wala pa sa Panginoon. Ganito nangyari, isang araw. Ang mga maniningil ng buwis, ito yung mga at ang mga makasalanan, ito yung mga medyo, kumbaga sa lipunan ng araw, huwag ka masyadong makikipagbarkada dyan sa mga yan. Di ba? Para bang ngayon, pag sinabi mo, yung mga lasinggero, yung mga mahilig sa wedding, yung mga durugista, yan, huwag ka tatambay sa mga yan. Pero sabi ganito, sila ay lumapit kay Jesus upang makinig. Alam mo, yung mga tao ng araw, yung mga taong hindi makapasok sa templo, ang gusto nilang dinidikitan si Kristo. Amen? Isipin nyo lang yun, di ba? Gustong-gusto nilang kasama si Kristo. Parang sila at home. Hindi, pag yung mga ibang mga reliyoso na, medyo iwas na sila. Kasi alam na nila kung ano sasabihin ng mga yun eh. Di ba? So yung mga tao nung araw, kumbaga sa panahon natin ngayon, di ba maraming mga tao na hindi pupunta ng church eh. Sino-sino mga hindi pupunta ng church? Sa tingin nyo? Marami yan, di ba? Hindi pupunta ng church. Di ba? Siyempre, yung mga may bisyo, isa na yan, di ba? O yung mga tao may mga kabit, no? Na 10 ang kabit, o naman, di ba? Yung mga tao na gumagawa ng mga kasalanan, hindi yan pupunta rito, di ba? O kaya yung mga, minsan may pumupunta, pero bihira eh. Alam mo na yung mga crossdresser. Ano yung crossdresser? Nakakita na kayo ng crossdresser? Yung lalaki nakapalda, saka makeup. Isang beses pala nangyari yan dito sa RLCC, may pumunta rito ganyan. Nagkagulo ang RLCC, hindi malaman kung anong gagawin. Eh kasi bigla pumasok dyan eh, ay, ito pa church! Nagagano sa yung mga, naalala ko yung mga youth eh. Medyo tumigas sila lahat eh, parang anong gagawin natin dito? Di ba, naka-makeup, talagang mukhang babae, pero alam mo, lalaki kasi may Adam's apple eh. So yung mga taong gano'n, parang iwas yun na pumunta sa mga lugar na ganito at ayaw nila makihalubilo sa mga taong tulad natin. Alam niyo bakit? Agad-agad mapapansin natin yung mali nila eh. Di ba ba? Si Kristo hindi. Nagbulong-bulungan naman ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito, si Kristo ay nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Ayun. At dahil doon, sa akusasyon na yon, nagkwento si Kristo. 3 kwento. Amen? At bawat isa doon sa mga kwento na yan, ay ang gusto niya mangyari ay makita ng mga tao, ng mga Pariseo, kung ano ba ang talagang dapat na maging pananaw mo sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? So, unahin natin yung 3 kwento yan. Yung unang kwento ay yung parable of the lost sheep. Okay? Tingnan natin ito para makita natin kung sa mata ng Diyos, anong tingin niya sa mga tao na wala pa sa kaharian ng Diyos? Ano tingin niya sa mga taong makasalanan? Ganito sabi. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Siyempre tayo, hindi naman tayo nag-aalaga ng tupa. Okay? Pero yung mga tao nung araw, alam na agad nila kung anong gagawin nila. Kaya sinabi na ni Jesus kung anong gagawin, di ba? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Isinasabi ni Kristo ay isang bagay na ugali ng mga tao nung araw na talaga naman sasang-ayon sila na ganun ang gagawin nga ng isang tao.
Ibig sabihin, hindi ito parang, hindi. Pababayaan nila yung isa na yun hanggang mamatay. Hindi yun ang gagawin nila. So yung tanong ni Kristo, kumbaga, simple lang. Sa tingin niyo, pag may nawalang isang tupa, anong gagawin nung pinakapastol? Abaya, hanapin niya. Sabi pang ganito, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Pansinin niyo ito mga kapatid. Si Kristo, sinasagot niya yung paratang sa kanya. Bakit ka ba nakikipaghalubilo sa mga taong makasalanan, marurumi? Mga taong walang pakialam sa Diyos, mga taong hindi sumusunod sa Biblia. Ba't ka ba mahilig makipag-usap sa mga yan? So, imbis na sagutin ni Kristo ng diretsuhan yan, kinuwento niya ito. Kasi gusto niyang maintindihan ng mga Pariseo at yung mga taong reliyoso ng panahon na yon, ano ba ang tingin ng Diyos sa mga taong tinutukoy nila? Yung mga taong makasalanan. Ang tingin ng Diyos sa kanila, hindi yung mga tao na makasalanan, kundi mga taong nawawala. Sabi niya ganito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 ng matuwid na di nangangailangan magsisi. Ano ibig sabihin niya dito? Ibig sabihin niya, dahil ang isang pastor ay nagmamahal sa kanyang mga tupa, pag nawala ang isa, hindi niya kaya yun. Hahanapin niya yun. Amen? Alam niyo, nung araw, may aso kaming nawala. Ang pangalan po niya ay Dude. Siguro magtataka kayo, di ba pastor, yung aso niyo ngayon, Dude ang pangalan? Totoo yun. Kasi sa sobrang mahal namin sa aso na yon, nung nagkaroon kami ng aso, katulad din ng asong nawala, ang pangalan nun, Dude. Kaya yung asong binigay sa amin, na kamukha niya, pinangalanan din namin na Dude. So ngayong balak namin, ito yung mawawala ang aso namin, papangalanan namin lagi ng Dude. Itong aso namin na ito, nung nawala ito, karoon na ba kayo ng aso? Sino nagkaroon na ng aso? Okay, di ba, ang aso sabihin natin, hayop lang naman yan, di ba? Pero pag yan ay napamahal sa'yo, tapos nawala, ang hirap. Naalala ko kasi na buksan yung gate namin, hindi napansin ng aming kasambahay, tumakbo yung aming aso palabas. No, dahil doon, hinahanap-hanap niya, hindi niya napansin kasi nasolve siya ng bahay. Paglabas niya, nakalimutan niya, nabukas pala yung gate, tapos yung aso tumakbo na, nawala na, kung saan lupalo. So nung napabalita sa amin, alam niyo yung reaksyon namin, pati yung mga anak ko, hanapin natin! si Pastor Regina na naalala ko, nasa Amerika noon Talaga sabi niya, maglagay kayo, magpaskil kayo ng mukha ni Dude. Wala pa kaming cool litrato ni Dude. Sabi niya, lagay niyo sa lahat ng mga poste. Hanapin niyo. Talagang bagabag na bagabag yung damdamin ni Pastor Regina. Kami rin naman, siyempre, naisip na, so ikot-ikot po kami, hanap kami. Yung mga tao, ganito sabi sa amin, kasi hindi nila aso yun Alam mo sabi nila? Wala na yun. Nakuha na yun. Wala yun, nanakaw na yun. Baka nga ginawa ng asusena. Baka na yun ginawa ng pulutan. Alam mo bakit gano'n ang tingin nila? Kat wala silang pakialam. Hindi nila hanapin yun. Alam mo bakit? Hindi nila aso yun Aso namin yun Dahil aso namin yun, hindi kami papayag na sabihin lang na basta nawala na yun. Hanapin namin. Amen? May pangalawang kwento si Kristo. Sulod-sulod ang kwento Ang pangalawang kwento naman niya, may kinalaman doon sa perang nawala. Ganito sabi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ng buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Isipin niyo siguro to, di ba? Para siguro kayo na kung sakaling may kaya kayo o naman talagang, di ba, medyo maluwag-luwag kayo sa buhay. Pag katulad ngayon, di ba, sa panahon natin, alam niyo yung maliliit na 5 na may 5 ba yun, yung may butas sa gitna? Nalaglagan na ba kayo niya sa jeep? Yung ba magbabayad kayo, nalaglag?
Ako na, ilang beses na nangyari sa akin yan. Alam niyo reaksyon ko? Di ba kaysa papapagod ka pa, alam mong gumapang ka pa rin sa jeep, tapos teka muna, pakiabot nga po ng 5 ko kasi, di ba? Nakakahiya naman yun, di ba? Kung hindi na talaga, kung maaabot, okay lang. Di ba? Kung maaabot, sige, kabot. Pero kung medyo malalim ang pinasok, sisilipin mo na lang, tapos, di ba? Ang cheap mo naman, di ba? Kailan mo lang hahanapin ang pera? Pag last na yun. Pag yun na lang ang pera mo. Amen? Pag medyo bilang na yung pera mo, mawala yung 5, aba, hindi na po pwede. Parang di ba yung mga nag-aaral? Minsan natitira na lang sa baon nila, eksakto, di ba? 7 ba yun o 8? Di ba? Tapos pag bunot nila, nalaglag yung piso. Talaga naman, di ba? Hanapin niya! Paano ako uuwi? Ganun ito eh. Ito yung isang insidente kung saan marahil itong babae na to, yun lang talaga ang pera niya. Nawala yung isa. At sabi niya, hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisan ng buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalan sa lapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kasi kung ikaw mayaman ka, sasabihin mo, yaman na yan. Pero kung hindi ka kasi ikaw eh, hindi kasi ikaw siya. Pero kung ikaw siya, at yun na lang natatanging yaman mo, hindi mo masasabi yun. Kasi pag nawala ang isang bagay na mahalaga sa'yo, di ba? At importante, hahanapin mo talaga yun. Sabi niya, kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala akong salaping pilak. Yung mga kapitbahay naman, ilan ba'y nawala? Isa. Magse-celebrate na tayo, isang pilak na kinuwala. Maliban na lang nakilala nila itong taong ito at alam nila na yun na lang talaga ang tanging yaman niya. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, mahirap nating unawain yung pananaw ng Panginoon Diyos sa mga tao eh. Ganito sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Naintindihan ba natin kung gaano kahalaga ang bawat nilalang sa mata ng Diyos? Alam mo tayo kasi ganito tayo. Pinapahalagahan natin, siyempre, yung mga tao na importante sa atin. Pero yung mga tao na marahil siguro kilala natin na masasama o mayroong ginagawang parang minsan sa isip natin, although di man natin sasabihin, kung halimbawa sa Quezon, yung ambush doon. Di ba? Habang lumalabas yung mga balita, lumalabas na mukhang mga masasama rin tao yun, di ba? Meron akong kausap ganito sabi niya, alam mo, masasama rin yan. Mapamatay sa kanila masama, sila rin masasama. Buti na yan, para mabawas-bawasan ng masasama. Siyempre, di ba? Kasi naisip mo, yung mga taong masama, dapat nga dyan mabawasan ang mundo natin sa mga taong masasama eh. Di ba? Bagamat mali yung paraan, pero sa isip natin, buti na rin para mabawasan ng mga hold-upper. Di ba? Pero hindi ganun ang Panginoon. Yun ang sinasabi ni Kristo hindi kasi kayo katulad ng Panginoon eh. Hindi nyo kasi alam ang puso niya. Hindi mo kasi alam ang damdamin niya. Yung sinasabi ni Kristo. Kahit na sabihin natin, bagay lang yan. Sino sa inyo nawala na ng isang bagay na tutusin, kaya importante sa iyo kasi may pinagbulan yun. Alam mo, nirigalo sa iyo ng anak mo, ng may sentimental value. Sino sa inyo nawala na ng ganun? Ballpen. Di ba? Nawala yung ballpen, nirigalo sa iyo ng isang tao. So, hanap ka ng hanap. Yung taong hindi niregaluhan, sasabihin niya, ano ka ba? Bumili ka sa National Bookstore niyan. Ano ka ba? Ba't ka ba nagpapakahirap hanapin yan? Di ba? Sasabihin sa'yo, pabayaan mo na, pero ikaw, na nawalan, hindi pwede. Hanapin mo. Alam niyo mga kapatid, importante itong pupuntahan natin dito kasi karamihan sa atin dito, wala tayong oras o panahon para gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa ebanghelismo dahil lamang sa isang bagay. Mali ang pananaw mo sa tao. Mali ang tingin mo sa kanila. Para sa Diyos, ang matagpuan, di ba?
ang isang kaluluwa na naliligaw ng landas ay napakahalaga. Dumako tayo sa pangatlong story. Ito, alam niyo itong story na to, di ba? Amen? Ha? Siguro, di na natin kailangan banggitin sa inyo na meron, di ba, dalawang anak, tapos yung isang anak, medyo sabi niya, bigay mo na sa akin yung mana ko, itay. At pagkatapos di ba, inilustay niya na, nagpakasasa siya, nagpakasaya siya, di ba? At alam niyo naman nangyari, di ba? Dumating din yung oras na natauhan siya, naisip niya, dapat pala akong bumalik, kaya bumalik siya, di ba? Lahat tayo gusto-gusto natin yung parte ng story na yan, kasi nakakaiyak eh. Di ba? Imagine mo, di ba, niyayakap siya ng tatay niya, pagkatapos siyang, di ba, sayangin lahat ng pagkakataon, hinihintay siya ng tatay niya, alika anak. So pagdating sa story niya, parang, ay, Jesus Christ, naiiyak tayo, di ba? Pero, ang importante din sa storya riyan, yung kapatid. Yung talaga halaga ng storya niyan. Alam mo bakit? Kasi, yung mga Pariseo, yun yung older brother eh. Yung mga Pariseo nagagalit kasi kinakalingan ni Kristo ang mga pasaway. Sa madaling salita, yung panibugang anak ba ang tawag dyan? Di ba? Na siyang sa storya, di ba? Parang yun si Kristo eh. Parang tinatanggap niya o binibigyan niya muli ng pagkakataon, di ba? Yung katulad ng panibugang anak na yun na kasala, di ba, sumuway sa kanyang ama, di ba? Kaya yung kwento talaga nito, doon papunta, ito talaga yung pinaka-climax ng kwento. Kasi gustong kausapin ni Kristo yung mga Pariseo. Doon natin puntahan yung storya, doon sa parte na yun. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Di ba? Hindi ko alam kung Gundam yun o ginagawa ng mga tao ron, di ba? Sayawan, okay. Tapos sabi niya, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Siguro wala siya kamalay-malay, di ba? Doon siya sa bukid eh. Tapos, dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. At tingnan nyo itong sasabihin ng kapatid na panganay. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Bakit kaya siya nagalit? Malalaman natin bakit siya nagalit. Ito sabi niya. Ngunit sumagot siya, pinaglilikuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Sabi ng panganay ng anak, mabait akong bata. Ngunit, sabi niya, ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Nagre-reklamo siya. Sabi niya ganito, subalit, ayan na, nang dumating ang anak ninyong ito, hindi kapatid ko itong anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Paano kaya niya nalaman, mga kapatid? Sinundan kaya niya? Meron kaya siyang CCTV camera? Nandun siya sa bukid eh. Siguro, meron siyang mga espiya rin, di ba? Siguro, pinapasunod niya yung kapatid niya. Tingnan mo nga pinaggagawa ng kapatid ko na yun. Kasi paano niya nalaman niya mga yan? O inuhulaan lang niya. Tapos, ipinagpatay pa niyo siya ng pinatabang guya. Sa madaling salita, ano nakikita ni kuya sa kanyang kapatid? Ano nakikita niya dito sa kapatid niyang ito? Kalikuan? Kasamaan? Pagsuway sa ama? Mga bagay na hindi kailanman magbibigay sa iyo ng kahit anong motibasyon na maingganyo ka sa taong ito. Hindi. Kasi hanggang nakikita nitong kapatid na panganay na ang kanyang kapatid na bunso ay ganitong klaseng ugali, wala siyang laman sa puso niya kundi pagkapuot. Ang iisipin niya parang, napakasama nitong kapatid ko nito. Di ba? Biro mo ba? Bakit ganun ginawa niya sa tatay ko? Bakit? Ako nga Ako nagsisilbi rito Ako nga naglilingkod sa magulang ko Yan, yung kapatid ko na yan, tingnan mo yan. Wala kang maasahan dyan.
Isipin nyo sandali ito mga kapatid. Kasi yung mga Pariseo at yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sa tuwing titingin sila sa mga taong hindi tulad nila, isa lamang ang pumapasok sa isip nila. Mga makasalanan. Pag tumingin sila sa mga taong hindi nila tulad, hindi Pariseo yung tulad nila, ganito tingin nila. Mga taong walang pagmamahal sa Diyos. Mga taong suwail. Mga taong pupunta sa impyerno. Hallelujah. Praise the Lord. Buti na lang kami. Tuwing linggo kami nagpupuri. Pag Sunday kami nakasuot ng magara at maaga kami nasa first service. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi tulad ng mga tao dyan sa labas. Hindi tulad ng mga lasinggero na yan. Hindi tulad ng mga tao na pahimas-himas ng manok o natutulog ng pagkapaglinggo, imbis na magpuri, imbis na sumamba. Mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, mga makasalanan. Hanggang ganun ang tingin mo sa kanila, hindi ka magkakaroon ng puwang sa puso mo na pahalagahan sila. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang at hindi magalit, kuya, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Alam mo, wala doon sa salita na yun? Alam mo kung anong wala doon na dapat sinabi ng ama? Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat yung kapatid mo napakasama. Kinuha ang kanyang mana, buhay pa ako. Tapos nilustay, walang kwentang anak yan. Wala siya sinabing ganun. Ang sinabi niya, yung kapatid mo na yan, dati patay na yan eh. Pero nabuhay. Nawala siya, pero natagpuan. Alam niyo mga kapatid, lahat ng kwento na yun, iisa lang naman yun eh. Gusto ko maintindihan yung susi sa evangelismo eh. Ang di mananampalataya ay nawawala, hindi nagwawala. Sila ay nawawala. Sino sa inyo ang nakakita na minsan nang nakapaskil sa poste o pader nakalagay missing? Tapos may litrato, may muka. Sino siya nakakita na ng ganun? Ano naging reaksyon nyo? Di ba nung nakakita kayo ng litrato, nakapaskil, ganun ba, matanda o kaya bata? Titingnan mo siguro, di ba? Nakalagay missing. Tapos nakadescribe kung ano itsura niya, kung ano suot niya, nung huli siya nawala, di ba? Mabasahin mo sandali, di ba? Tapos, di ba hindi mo papansinin? Di ba sige ka lang? Hindi mo kasi naiintindihan dahil hindi ikaw yung nawalan eh. Hindi ikaw ang nawalan. Kaya hindi importante sa iyo yun. Alam nyo ba nung gumuho ang Twin Towers, nung ito'y pinasabog, at napakaraming taong namatay, ilang linggo at ilang buwan ang lumipas. Tapos na lahat ang hukay. Meron pa rin mga taong naglalakad. May dalang litrato. At naghahanap sila ng kanilang nawawalang mahal sa buhay. Hindi sila tumitigil. Kahit sinasabi na ng kanilang mga kaibigan siguro, kapitbahay, wala na yun siguro, baka kasama na yun sa mga gumuho. Ayaw nilang pumayag. Alam niyo ba nung nagkaroon ng tsunami, nung maraming taong namatay sa Thailand, sa Sri Lanka, yung mga taong nag-survive o nabuhay, nung sila ay natauhan na, alam mo, isa lang ginawa nila, isa lang sa isip nila eh. Hanapin
ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. At kahit anong sabihin sa kanila ng Red Cross, kahit sabihin sa kanila ng mga tao, siguro po inalo na po yun. Ayaw nilang pumayag. Hahanapin at hahanapin nila ang nawawala. Alam mo bakit, mga kapatid? Kasi kapag mahalaga sa'yo at nawala, hindi ka tumitigil hanggang hindi mo natatagpuan. Tala niyo mga kapatid, bakit maraming Kristiyano ang walang pakialam sa ebanghelismo? Hindi natin naiintindihan ang kirot ng puso ng ating Panginoon Diyos. Sa bawat taong nawawala. Naiintindihan ba ninyo yun? Siguro di pa kayo nawawalan ng isang bagay na importante. Ito ang gusto ng Panginoon na mabago sa ating puso't isipan. Na ang isipin natin sa mga taong hindi mananampalataya. Hindi yung sila ay makasalanan, salbahe, lasinggero. Hindi yun. Isipin mo ganito. Nawawala sila. At hinahanap sila ng kanilang Ama. At ikaw ang pinapunta ng Diyos sa buhay nila para ibalik sila sa nagmamahal nilang Ama. Amen. Isipin natin ang bawat isa sa atin dito ay may tungkulin. Ano yung tungkulin natin? Natulungan ang lahat ng mga nawawala na makabalik sa kanilang Ama na nagmamahal sa kanila. Kaya pag may kausap ng isang tao na alam mong wala pa sa Panginoon, isipin mo lang ito. Nawawala ito. Nawawala siya. Kailangan siya may balik sa kanyang Ama. At kapag ganyan ang nangyari sa iyong puso at isipan, siguro magiging katulad ka sa mga tao na paggising pala ng umaga, iniisip nila, kanino ko kaya iaalok ang Pro RG? Pero ikaw, iba. Sino kayang nawawala ang makikita ko ngayon? At paano ko kaya siya matutulungan? Mga kapatid, hindi kinakailangan na marami kang alam. Hindi kinakailangan na matalino ka. Kailangan lang nung kapuso ka ng Panginoon. Kasi dumurugo ang kanyang puso hanggang hindi natatagpuan ang mga nawawala. O kaya isipin mo na kapatid mo yun. Isipin mo na nawawala ang kapatid mo. Di ba hanapin mo yun? Amen? Di ba hindi ka titigil ang hindi natatagpuan yun? So isipin natin mga kapatid na dyan sa labas, sa inyong mga pinagtatrabahuan, sa mga kayo nakatira, andyan yung mga kapatid mo, nawawala. Hanapin mo sila. Tayo yumuko. Panginoon, patawarin mo kami na hindi namin naiintindihan ang puso't damdamin mo sa mga taong nawawala. Panginoon, patawarin mo kami na nakikita lamang namin sa kanila ay kamalian nila. Mga maling ugali, mga maling ginagawa. At dahil sila'y makasalanan, Panginoon, lumalayo kami sa kanila. Sa takot na baka kami mahawaan. Pero Panginoon, dapat palang bigyan ng prioridad ang paghanap sa mga taong nawawala. Sapagkat importante sila sa iyo at mahal na mahal mo sila. Naway matutunan din namin mahalin sila, Panginoon. Upang hanapin din sila, Panginoon. Gaya ng paghanap mo sa kanila. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo, mga kapatid. At ating purihin ang ating Panginoon sa mamagitan ng awit na ito.
itong linggo na ito, gusto kong i-challenge kayo, hamunin kayo. Dahil itong linggo na ito, sigurado ako, marami kang may engkwentrong nawawala. Bakit hindi kaya lagay mo sa isip mo na hinahanap sila ng Panginoon? At marahil yung simpleng pagkamusta mo, yung simpleng pagtatanong mo sa kanila. Sabihin mo, kaibigan, pwede ba kita ipag-pray? Yung simple na gano'n, baka bumukas sa kanyang puso at sabihin niya, bakit mo ako ipag-pray? Pwede mo sabihin sa kanya na, kasi mahal ka ng Panginoon. Kahit wala ka na iba pang sabihin, sapat na yan. Alam niyo mga kapatid, sana hindi yung puro linggo lang ang pinaka-importante sa atin. Kundi yung araw-araw na ginawa ng Diyos na pwede natin makausap ang mga taong nawawala. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, itong linggo na to, ako ang gagamitin ng Panginoon. Ako ang gagamitin ng Panginoon. Para sa search and rescue operation. Para sa search and rescue operation. Para hanapin ang mga nawawala. Ang mga nawawala. Nawawala ka ba? Nawawala. Hindi na. Nandito ka na eh. Purihin ang Panginoon. Sige, magpuri tayo sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, lahat ng lilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Ang nais ko'y pasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng lilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng lilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa atin pong pag-uwi, huwag po natin kakalimutan na hanapin ang mga nawawala sapagkat ito ang tinalaga sa atin ng ating Panginoon upang ating ipalaganap ang kanyang pag-ibig at salita sa mga taong di pa nakakakilala sa kanya. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa pag-uwi. See you po next Sunday.